Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Muli, ito si Elsa ng inyong tinig ng pag-ibig, handang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating kalooban. Sabi nila, ang mana ay kayamanan. Pero paano kung ang minana mo ay hindi ginto, kundi isang tradisyon na nakatali sa iyong kaluluwa? At paano kung ang mismong pag-ibig na inaasahan mong magiging kanlungan mo ay siya palang kulungan na unti-unting sumisira sa iyong pagkatao? Huwag mong kalimutan kung ano ka lang dito, Maricel, isa kang pambayad utang. Ang mga salitang yon, kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan, ay tumagos sa puso ni Maricel. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na silver tray. Saglit na nabingi ang kanyang mga tainga. Tanging ang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib ang naririnig. Pambayad utang. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang amang nakahiga sa banig. Hinahabol ang bawat hininga. Ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay, ang mga matang nagmamakaawa. Maricel, anak, ipagako mo para sa karangalan ng pamilya. At siya, sa gitna ng pagluluksa at pagkalito, ay tumango. Isang pangako na isinuko ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kinabukasan, para sa isang salitang hindi niya lubos maintindihan noon, utang na loob. Ngayon, sa harap ng biyenan niyang si Doña Victoria de Villa, habang nakatayo sa gitna ng isang mansyon na hindi kailanman magiging tahanan, naintindihan na niya ang lahat. Ang pangakong yon ay may presyo, at ang presyo ay siya. Narinig mo ba ako? Matalim ang boses ni Doña Victoria, pumuputol sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang tumango si Maricel, hindi magawang itaas ang kanyang paningin mula sa pagkintab ng sahig. Opo. Good. Now, dalhin mo ang kape sa library. At pakibilisan, hindi tayo nagbabayad sa'yo para tumunganga. Hindi na niya pinansin ang huling salita. Sanay na siya. Sanay na siyang hindi ituring na manugang, kundi isang katulong na may mas magarbong uniforme. Pagtalikod niya, kasabay naman ng pagpasok ni Donato, ang kanyang asawa. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit isang segundo lang. Umiwas agad ito ng tingin na para bang isa siyang estranghero. Nakita ni Donato ang pamumula sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang nanunuyang ngiti sa labi ng kanyang ina, pero wala siyang ginawa. Ma, aalis na ako. May meeting pa ako sa board. Sabi nito, inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit. Sige anak, ingat ka. Make me proud. Malambing ang boses ni Doña Victoria, isang tono na hindi kailanman ginamit nito para kay Maricel. Lumabas si Donato ng bahay, ni hindi man lang nag-iwan ng isang sulyap para sa asawang naiwang nakatayo sa gitna ng sala. Para kay Maricel, mas masakit pa yon kaysa sa lahat ng masasakit na salita ng kanyang biyenan. Ang pananahimik ni Donato ay isang uri ng kalupitan na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tahimik niyang ginawa ang kanyang mga gawain. Nagtimpla ng kape, nagpunas ng mga mesa, nag-ayos ng mga unan sa sofa. Bawat kilos ay automatiko, isang paraan para takasan ang sakit na kumikirot sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa loob ng kanilang malawak at malamig na silid, umupo si Maricel sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilalim na drawer ng kanyang aparador. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang maliit na bagay na palihim niyang itinago mula nang dumating siya sa bahay na yon. Isang maliit na rolyo ng sinulid na indigo. Ang kulay ng kalangitan sa kanilang probinsya bago bumuhos ang ulan. Ang kulay na ginagamit ng kanyang ina sa paghahabi ng pinakamagagandang disenyo. Hinaplos niya ang gaspang ng sinulid, inamoy ito. Sa isang saglit, para siyang bumalik sa kanilang maliit na tahanan, kung saan ang hangin ay amoy lupa at ang tanging maririnig
ay ang ritmo ng habihan. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang pagkatao. Habang pauwi na siya sa silid galing sa kusina, napahinto siya sa tapat ng library. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Victoria, may kausap sa telepono. Oo, kailangan nating mapabilis ang mga papel. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Siguraduhin mong walang magiging problema sa lupa. Yes, the entire ancestral land. Kailangan masecure na natin yan bago matapos ang taon. Kumunot ang noo ni Maricel. Lupa? Anong lupa ang tinutukoy nito? Nagpatuloy siya sa paglakad. Pilit iwinawaksi ang narinig. Ngunit ang mga salita ay nakatanim na sa kanyang isipan, isang butil ng pagdududa. Pagpasok niya sa banyo para maghilamos, biglang umikot ang kanyang paningin. Napakapit siya sa lababo. Isang alon ng pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. May kasamang lasang bakal sa kanyang dila. Napatingin siya sa salamin, sa kanyang maputlang mukha. At doon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa mga salita ni Doña Victoria. Ilang linggo na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Hindi maaari. Kinabukasan, hindi mapakali si Maricel. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay mas matindi pa sa sikat ng araw. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Sa tulong ni Lani, isang nakababatang kasambahay na may mabuting loob, palihim siyang nakakuha ng isang maliit na kahon mula sa butika. Nanginginig ang mga kamay na pumasok siya sa banyo, siniguradong nakalak ang pinto. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sinunod niya ang mga direksyon sa kahon. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo na para bang isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. Nagbilang siya. 1, 2, 3. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Hindi niya magawang huminga. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nagdarasal. Nagdarasal para sa ano? Hindi niya alam. Isang bahagi niya ay umaasa at isang bahagi niya ay natatakot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nandoon na ito. 2 linya. Malinaw na malinaw. Positibo. Sa isang saglit, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang nangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Magiging ina na siya. May isang maliit na buhay sa loob niya, isang piraso ng kanyang pagkatao na walang sino man ang makakaangkin. Kusa niyang inilapat ang palad sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ito ang kanyang lihim. Ang kanilang lihim, ngunit ang init ay mabilis na napalitan ng lamig. Ang nangiti ay naglaho. Ang anak na ito ay anak din ni Donato. Apo ni Doña Victoria. At sa bahay na ito, ang isang tagapagmana ay hindi lang isang biyaya. Ito ay isang armas, isang kasangkapan. Dali-dali niyang itinago ang pregnancy test sa ilalim ng basurahan, tinabunan ng tissue. Kailangan niyang sabihin kay Donato, baka sakaling magbago ang lahat. Baka sakaling ang balitang ito ang gumising sa natutulog na puso ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang laylayan ng kanyang damit para kumuha ng lakas ng loob. Nilapitan niya si Donato. Donato? Ano yon? Bilisan mo. Malilate na ako. Sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos. May mahalaga sana akong sasabihin. Nanginginig ang boses ni Maricel. Ito na. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon, walang interes. Mamaya na yan. Maraming importanteng aasikasuhin ngayon. Pinapatawag ako ni Mama. At sa isang iglap, tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid. Narinig na lang ni Maricel ang pagsara ng pinto. Isang tunog na parang isinarado na rin ang pinto sa kanyang munting pag-asa. Naiwan siyang nakatayo doon.
Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay naging abo sa kanyang bibig. Para siyang hangin, isang multo sa sarili niyang pamamahay. Parang biglang sumikip ang silid at kailangan niya ng hangin. Lumabas siya, naglalakad sa pasilyo nang walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa lamig ng kwartong iyon. Napunta siya sa pasilyo, malapit sa library, kung saan bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang mga boses mula sa loob, ang boses ni Donato at ni Doña Victoria, at narinig niya ang kanyang pangalan. Napahinto siya. Itinapat niya ang tainga sa siwang ng pinto. Ang puso niya'y biglang kumabog nang napakabilis. Ma, sigurado ba tayo dito? Paano kung... Iyon ang boses ni Donato. May bahid ng pag-aalinlangan. Walang paano kung Donato, kung Donato. Ang lahat ay ayon sa plano. Malamig at matigas ang sagot ni Doña Victoria. Pero ang pagbubuntis niya, hindi ba't binabago nito ang lahat? Halos mapasinghap si Maricel. Alam nila, paano nila nalaman? Isang maikling, walang kagalak-galak na tawa ang narinig niya mula sa kanyang biyenan. Hindi. Ito ang nagpapatibay sa lahat. Nagpatuloy si Doña Victoria at ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa puso ni Maricel. Isipin mo, Donato, kapag naipanganak na ang batang yan, may dugo na siyang Devilla, isang tagapagmana. Ang batang yan ang magiging selyo sa kontrata, ang huling piraso para legal na mapasa atin ang lupain nila nang walang anumang tanong. At kapag nangyari na yon, huminto ito saglit, isang nakabibinging katahimikan. Ang ina ay wala nang silbi pa. Sa narinig, napatakip si Maricel sa kanyang bibig para pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Umikot ang kanyang buong paligid. Nag-uugong ang kanyang tainga. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang buong katawan. Ang kasal, ang utang na loob, ang pagbubuntis niya, lahat ay isang bitag. Hindi siya asawa, hindi siya manugang, isa siyang sisidlan, isang paraan para magkaroon ng legal na karapatan sa lupain ng kanyang mga ninuno. At ang anak niya, ang kanyang munting anghel na hindi pa niya nasisilayan, ay isa lamang susi, isang kasangkapan na itatapon din pagkatapos gamitin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa isip ni Maricel, mas malinaw pa sa 2 linyang nakita niya kanina. Kailangan niyang tumakas, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Hindi na umiyak si Maricel. Ang mga luhang dapat pumatak ay naging apoy sa loob ng kanyang dibdib. Tapos na ang pagiging maamo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ang babaeng narinig, ang hatol sa kanya kanina, ay namatay na. Ang isinilang na kapalit ay isang ina. At gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Ang plano ay nabuo sa kanyang isipan, malinaw at matatag. May malaking handaan sa mansyon ngayong gabi. Isang business party para sa mga kasosyo ni Doña Victoria. Magiging abala ang lahat. Iyon ang kanyang pagkakataon. May paparating ding bagyo, ayon sa balita. Ang ulan at hangin ang magiging takip sa kanyang pag-alis. Naghintay siya. Bawat oras ay isang pagtitiis. Pinakinggan niya ang pagdating ng mga bisita, ang mahinang tugtog ng musika, ang halakhakan mula sa ibaba. Para siyang isang bilanggo na naririnig ang selebrasyon sa labas ng kanyang selda. Nang malalim na ang gabi at kasagsagan na ng party, nagsimula siyang kumilos. Walang ingay. Bawat galaw ay kalkulado. Kumuha siya ng isang maliit na bag. Inilagay niya ang iilang damit, ang konting perang naipon niya mula sa mga bigay-bigay ng kanyang ama, at isang maliit na piraso ng tinapay mula sa kusina kanina. Huminto siya sa tapat ng maliit na study table ni Donato. May hinahanap ang kanyang mga mata. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na itim na kwadernong gawa sa balat. Palagi itong daladala ni Donato. Hindi niya alam kung ano ang laman,
Pero isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanyang kailangan niya itong dalhin. Walang pag-aalinlangan, isinilid niya ito sa kanyang bag. Pagkatapos, lumuhod siya sa tabi ng kanyang aparador at muling kinuha ang pinakaiingatan niyang yaman, ang maliit na habihan na minana niya sa kanyang ina, kasama ang rolyo ng sinulid na indigo. Maingat niya itong binalot sa isang damit at inilagay sa bag. Ito ang kanyang kaluluwa. Ito ang kanyang pagkatao. Hindi niya ito iiwan. Bago umalis, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Maricel na mahina at takot. Ang mga mata niya'y matatag. Ang panga niya'y matigas. Hindi na siya asawa ni Donato. Hindi na siya pambayad utang ni Doña Victoria. Isa siyang ina na lalaban para sa kanyang anak. Ito ang kanyang pangako. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang tunog ng kulog ay naging kakampi niya. Naglakad siya sa pasilyo na kayapak para walang malikhang ingay. Sa kalagitnaan ng hagdanan, napahinto siya. Nakita niya si Feli, ang pinakamatapat na katulong ni Doña Victoria, na paakyat. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking plorera. Pinigil niya ang kanyang paghinga habang dumadaan si Feli. Ang bawat segundo ay parang walang katapusan. Nang makalagpas na ito, saka lang siya muling huminga. Nakarating siya sa main door. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang malamig na doorknob. Ito na. Isang pihit na lang at malaya na siya. Ngunit pagpihit niya, dahan-dahan itong bumukas mula sa labas at bumungad sa kanya si Donato. Basang-basa ito ng ulan, ang buhok ay tumutulo. Sa likod niya ay ang bagsik ng bagyo, ang kidlat na panakanakang nagbibigay liwanag sa mukha niyang puno ng hindi galit, kundi pagkalito, pag-aalala. Nanigas si Maricel sa kanyang kinatatayuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit walang nagsalita. Tanging ang ugong ng hangin at ulan ang maririnig. Ibinaling ni Donato ang tingin mula sa mukha ni Maricel, pababa sa bag na mahigpit nitong yakap, at mas mababa pa sa tiyan nito. Isang kidlat ang muling gumuhit sa kalangitan, at sa liwanag na yon, nakita ni Maricel ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Isang pagkaunawa, isang bagay na hindi niya mabasa. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Donato ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Ngunit para kay Maricel, ito ay sigaw na yumanig sa kanyang buong mundo. Ang tanong ni Donato ay parang isang pader na humarang sa kanyang daraanan. Sa isang saglit, natigilan si Maricel. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ito na ba ang katapusan? Ngunit nang makita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito, ang pagkalito, isang bagong lakas ang bumuhos sa kanyang katawan. Hindi ito ang mga mata ng isang halimaw. Ito ang mga mata ng isang duwag, at hindi na siya magpapasindak sa isang duwag. Kung saan ligtas ang anak ko? Sagot niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng rumaragasang hangin. Bawat salita ay may bigat, isang panunumbat. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Donato. Humakbang ito palapit, iniabot ang kamay. Maricel, pumasok ka muna. Mag-usap tayo, masyadong delikado sa labas. Ngunit para kay Maricel, ang tunay na peligro ay nasa loob ng bahay na yon. Ang mga salita ni Donato ay huli na. Wala nang dapat pag-usapan. Sa isang kilos na hindi niya inasahan sa sarili, buong lakas niyang itinulak ang dibdib ni Donato. Hindi ito napakalakas, ngunit sapat na para mawalan ito ng balanse. Sapat na para bigyan siya ng ilang segundong kailangan niya. At tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mansyon, palayo sa kanyang asawa, palayo sa kulungang ginto na yon. Tumakbo siya sa gitna ng unos. Ang malakas na ulan ay parang mga luhang bumubuhos mula sa kalangitan, hinuhugasan ang lahat ng sakit at pagpapanggap.
Hindi niya alintana ang putik, ang lamig, ang dilim. Ang tanging nasa isip niya ay ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Nakarating siya sa kalsada, sumisigaw sa mga dumadaang sasakyan na halos hindi siya makita sa lakas ng ulan. Sa wakas, isang bus na patungong probinsya ang huminto. Nanginginig siyang umakyat, nagbayad ng pamasahe patungo sa pinakamalayong lugar na kaya ng kanyang pera at naupo sa isang sulok sa likuran. Habang umaandar ang bus palayo sa syudad, pinanood ni Maricel ang mga kumikinang na ilaw na unti-unting lumalabo hanggang sa naging maliliit na tuldok na lang sa kadiliman. Doon, sa upuang yon, habang yakap-yakap ang bag na naglalaman ng kanyang buong pagkatao, saka lang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang paglalakbay ay mahaba at nakakapagod. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Ang bawat lubak at liko ng daan ay paalala ng kanyang pagtakas. Nang sumikat ang araw, ang bagyo ay humina na. Ngunit ang bagyo sa loob niya ay hindi pa tumitila. Huminto ang bus sa huling destinasyon nito, isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Bumaba si Maricel, ang mga binti niya ay nanghihina. Ang hangin ay amoy alat, iba sa amoy ng polusyon sa syudad. Pagod na siya. Ang lakas na ginamit niya para tumakas ay tuluyan ng naubos. Humakbang siya ng ilang beses sa terminal na halos wala pang tao at pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Nagising si Maricel sa amoy ng nilulutong bawang at luya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit at malinis na silid. Wala ang bigat ng mamahaling kumot, wala ang lamig ng aircon. Ang naririnig lang niya ay ang mahinang tunog ng mga alon at ang pagprito ng kung ano sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, may malumanay na mukha at mabait na mga mata. May dala itong isang mangkok. "Gising ka na pala, iha," sabi ng babae. Ang boses ay mahinahon. "Huwag ka munang bumangon. Kumain ka muna." Inilapag nito ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Isang mainit, mabangong arroz caldo. Walang tanong kung sino siya, walang tanong kung saan siya galing. Tanging isang mangkok ng pagkain at isang ngiti. At doon, hindi na napigilan ni Maricel. Muli siyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng kabaitan na walang hinihintay na kapalit. Siya si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya kung saan siya natagpuan kaninang madaling araw. "Tahana," sabi ni Aling Nena. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. "Alam mo, iha, minsan kailangan mo talagang tumakbo para mahanap mo ang sarili mo." Nang mahimasmasa na siya at makakain, inanyayahan siya ni Aling Nena na maupo muna sa loob ng karinderya. Bukas ang maliit na telebisyon sa isang sulok, nagbabalita. Habang umiinom ng maligamgam na tubig, narinig ni Maricel ang isang pamilyar na pangalan. Iyang pamilya de Villa ay kasalukuyang humihingi ng tulong sa publiko para mahanap ang isang nawawalang miyembro ng kanilang pamilya. At sa screen, lumitaw ang mukha ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati habang nagsasalita sa mga reporter. "Maricel, anak, kung nasaan ka man, bumalik ka na. Nag-aalala kaming lahat sa'yo." Nabitawan ni Maricel ang baso. Nabasa ang sahig, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang init na nagsimula nang bumalot sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng kilabot. Natagpuan na niya ang kanyang unang silungan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang anino ng pamilya de Villa ay mahaba at ngayon, alam niyang hinahanap na siya nito. Nanginig ang mga kamay ni Maricel, ang mukha ni Doña Victoria sa telebisyon ay parang isang multo na sumunod sa kanya. Ang pekeng pag-aalala nito
ay mas nakakakilabot kaysa sa hayagang galit. Patayin mo na yan, iha, mahinahong sabi ni Aling Nena na para bang nabasa nito ang takot sa kanyang mga mata. Kinuha nito ang remote at sa isang pindot, naglaho ang imahe ng kanyang biyenan. Walang maidudulot na mabuti ang pakikinig sa mga kasinungalingan. Tumango si Maricel, ngunit ang takot ay nanatili. Mahahanap po nila ako dito. Huwag kang mag-alala. Ang bayang ito, maliit man, marunong kaming mag-alaga sa isa't isa. Sagot ni Aling Nena, at sa tono nito, naramdaman ni Maricel ang isang patong ng proteksyon. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Maricel na maging abala. Tumulong siya sa paghihiwa ng mga sangkap, paghuhugas ng mga plato, at pagsisilbi sa mga customers sa karinderya ni Aling Nena. Ito ang naging paraan niya para suklian ang kabaitan nito at para itaboy ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga mesa, napansin niya ang mga mantel. Mapusyaw na ang mga kulay, may ilang sulsi na sa gilid, at doon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para makatulong gamit ang bagay na pinakamalapit sa kanyang puso. Nilapitan niya si Aling Nena. May daladalang pag-aalinlangan. Aling Nena, kung papayag po kayo, marunong po akong maghabi. Ngumiti si Aling Nena. Talaga, iha? Sige, bakit hindi mo subukan? Kinagabihan, sa maliit na espasyo sa likod ng karinderya, inilabas ni Maricel ang kanyang maliit na habihan. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming buwan, muli niyang hinawakan ang mga sinulid. Ang pamilyar na gaspang nito sa kanyang mga daliri ay nagdulot ng kakaibang kapanatagan. Nagsimula siyang maghabi. Ang tunog ng bawat paghampas ng suklod sa sinulid ay naging musika sa kanyang tainga. Ang kulay indigo ay parang piraso ng langit na unti-unting nabubuo sa kanyang mga kamay. Bawat kilos ay isang dasal. Bawat disenyo ay isang kwento. Sa bawat hibla, parang hinahabi niyang muli ang kanyang sarili. Pinagdidikit ang mga piraso ng kanyang pagkatao na winasak ng pamilya de Villa. Kinaumagahan, may 4 na bagong mantel sa mga mesa ng karinderya. Ang simpleng disenyo ng mga bulaklak at alon ay nagbigay ng bagong buhay sa lugar. Napansin agad ito ng mga customer. Wow, Aling Nena, ang ganda naman ng mga mantel nyo. Saan nyo nabili? Tanong ng isang ginang. Ipinakilala siya ni Aling Nena. Puno ng pagmamalaki. Di nagtagal, ang mga usapan ay napunta sa kanyang galing sa paghahabi. Isang ali ang nagtanong kung pwede siya ang paggawa ng maliit na bag. Isang mangingisda ang nagbiro kung kaya niyang habihin ang lambat ng pag-ibig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maricel ang paghanga sa mata ng ibang tao. Paghanga hindi sa kanyang pangalan o sa yaman ng kanyang napangasawa, kundi sa galing ng kanyang mga kamay. Gumawa siya ng isang maliit na supot mula sa natirang sinulid. Isang simpleng bag na may disenyong alon. Isinabit niya ito sa isang sulok ng karinderya. Isang araw, isang guro mula sa lokal na eskwelahan ang pumasok para magmeryenda. Napako ang tingin nito sa maliit na bag. Magkano to, Ineng? Tanong nito sa kanya. Naku ma'am, hindi ko po alam. Nahihiyang sagot ni Maricel. Ang guro ay naglabas ng ilang lukot na pera mula sa kanyang pitaka at iniabot sa kanya. Para sa'yo, ang ganda ng gawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Nakatitig si Maricel sa perang nasa kanyang palad. Ito ang unang salaping kinita niya mula sa sarili niyang pagod at talento. Hindi ito ginto, hindi ito tseke na may maraming zero. Pero para sa kanya, ito ang pinakamahalagang yaman na nahawakan na niya. Isang patunay na may halaga siya. Sa labas ng mansyon, sa labas ng pangalang de Villa. Dahil sa tagumpay na yon, nagsimula siyang gumawa pa ng iba't ibang maliliit na bagay. Mga pitaka, panyo, palamuti, at unti-unti, ang maliit na sulok sa karinderya
ay naging isang munting espasyo ng sining at pag-asa. Ngunit sa gitna ng bagong simula, may isang bagay siyang napansin. Isang lalaking malinis manamit, hindi pamilyar sa bayan, ang laging umuupo sa pinakasulok na mesa tuwing hapon. O-order lang ito ng kape at magbabasa ng libro. Pero nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanyang mga gawa at minsan sa kanya. Hindi ito nagtatanong, hindi ito nakikipag-usap, nagmamasid lang. Nagdudulot ito ng munting kaba sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga sinulid, pumasok si Aling Nena na hindi magkamayaw sa tuwa. "Maricel, hulaan mo kung sino ang dumating sa bayan." Masayang bulong nito. May isang cultural researcher daw, galing pa sa Maynila. Naghahanap daw ng mga authentic na gawang kamay. Tumingin lang si Maricel, hindi alam ang sasabihin. At alam mo ba ang pinakamaganda? Dagdag pa ni Aling Nena, ang mga matay nagniningning. Narinig niya ang tungkol sa mga hinahabi mo. Gusto raw niyang makita. Papunta na raw siya dito. Bago pa man makasagot si Maricel, muling nagsalita si Aling Nena. Puno ng excitement. Ang pangalan daw niya ay Rico. Ang pangalang Rico ay nagdulot ng kaba kay Maricel. Isang taga Maynila. Paano kung isa siya sa mga tauhan ni Doña Victoria? Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang mga alalahanin, isang lalaki ang pumasok sa karinderya. Ito ang lalaking laging nakaupo sa sulok. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. May isang magalang na ngiti. "Magandang hapon. Ikaw ba si Maricel?" Napatango na lang si Maricel. Ang mga kamay ay biglang pinagpawisan. "Ako si Rico." Pagpapakilala nito. "Pasensya na kung ilang araw na akong nagmamasid. Ayaw kitang biglain. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mga gawa mo, para silang may sariling boses." Hindi sanay si Maricel sa mga papuri, lalo na sa isang papuring tila na iintindihan ng kaluluwa ng kanyang sining. Inilahad ni Rico ang kanyang kamay, hindi para bilhin ang mga gawa niya, kundi para tingnan ang mga ito ng mas malapitan. "Ito, ang disenyong ito." Sabi ni Rico, itinuturo ang isang maliit na panyo na may borda ng isang ibon. "Ito ang taboli pattern para sa kalayaan, hindi ba?" Namilog ang mga mata ni Maricel. Paano niyo po nalaman?" "Pinag-aaralan ko ang sining ng mga katutubo sa Pilipinas," sagot ni Rico. Ang mga matay puno ng paghanga. Pero iba pa rin kapag nakikita mo itong buhay na hinahabi ng isang tunay na alagad ng sining. Ang bawat hibla ng sinulid mo may kwento. Sa loob ng isang oras, nakaupo sila ni Rico habang ipinapaliwanag ni Maricel ang kahulugan ng bawat disenyo. At sa unang pagkakataon, may isang taong nakinig. Hindi lang siya tiningnan bilang isang babaeng marunong maghabi. Tiningnan siya bilang isang tagapangalaga ng isang mayamang kultura. Naramdaman ni Maricel ang isang paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Maricel," sabi ni Rico bago umalis, "ang talento mo ay isang yaman. Huwag mong hayaang mawala yan." Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng ngiti sa labi ni Maricel, isang ngiting totoo at magaan na tumagal hanggang sa pagtulog niya. Samantala, sa Maynila, sa loob ng isang madilim at mamahaling bar, isang mundo ang unti-unting gumuho. Basag ang tunog ng tawa na may kasamang kalansing ng bote ng alak. Si Donato, na laging malinis at formal, ay nakaupo ngayon sa isang sulok. Gusot ang damit, namumula ang mga mata. Inisang lagok niya ang natitirang alak sa kanyang baso. "Isa pa!" sigaw niya sa bartender. Simula nang umalis si Maricel, ang mansyon ay naging mas malaki at mas malamig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay may anino ng kanyang asawa. Ang hardin, kung saan niya ito nakitang nagdidilig. Ang kusina, kung saan ito tahimik na nagtitimpla ng kape.
Ang silid, kung saan ang amoy nito ay nananatili pa rin. Gabi-gabi, pinapanood niya ang mga kuha sa CCTV. Si Maricel na nagpupunas ng sahig. Si Maricel na nag-aayos ng mga halaman. Si Maricel na tahimik na kumakain mag-isa. Sa bawat panunood, parang may kung anong tumutusok sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya napansin noon? Bakit hindi niya nakita ang lungkot sa mga mata nito? Ang pagod sa mga balikat nito? Ang pag-alis ni Maricel ay parang salamin na ipinaharap sa kanya at ang nakita niya sa refleksyon ay isang halimaw, isang duwag, isang taong sunod-sunuran sa kanyang ina. Hindi mo ba talaga titigilan yan? Ang boses ni Doña Victoria ay pumutol sa kanyang pag-iisa. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ano bang pakialam mo? Sagot ni Donato. Ang boses ay magaspang dahil sa alak. Ang pakialam ko ay dinudungisan mo ang pangalan ng pamilya. Tingnan mo ang sarili mo. Nagkakaganyan ka para sa isang babaeng walang kwenta. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Sigaw ni Donato. Biglang napatayo. Hindi mo siya kilala. Kilalang kilala ko siya. Isa siyang manggagamit. At ikaw, Donato, ay nagpapagamit. Tumigil ka na sa kahibangang ito at tulungan mo akong hanapin siya. Kailangan natin ang bata sa tiyan niya. Napahila mo si Donato. Hindi ko na alam, ma. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Anong hindi tama? Ito ang pinaghirapan ko. Ito ang para sa kinabukasan mo. Umiiling si Donato. Para sa kinabukasan ko o para sa'yo? Sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Victoria ang pagsuway sa mga mata ng kanyang anak. Isang pagsuway na hindi niya nagustuhan. Samantala, sa malayong bayan sa tabi ng dagat, muling binisita ni Rico si Maricel. May dala itong libro ng mga tradisyonal na disenyo ng paghahabi. Maricel, seryosong sabi ni Rico, may mga malalaking korporasyon na gustong angkinin ang mga disenyong ito, gawing mass-produced at patayin ang mga lokal na manghahabi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako narito, para tumulong na protektahan ang ating kultura. May pait sa boses ni Rico. Isang pait na personal, ang pamilya ko. Nawalan kami ng lupa dahil sa isang ganid na kumpanya. Ayokong mangyari yon sa iba. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kumpanya, pero sa isip ni Maricel, may isang pangalan lang na umalingaw-ngaw, De Villa. Habang sila'y nag-uusap, sa Maynila, isang private investigator ang nag-abot ng isang brown envelope kay Doña Victoria. Ma'am, ayon po sa mga impormante namin, may isang babae sa isang maliit na bayan sa Batangas na tumutugma sa deskripsyon. Magaling daw pong maghabi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Magaling. Puntahan niyo. Tiyakin niyo lang na hindi kayo mapapansin. Ang paghanga ni Rico ay nagbigay ng bagong inspirasyon kay Maricel. Sa tulong nito, nag-organisa sila ng isang maliit na weaving workshop para sa mga bata sa barangay. Gamit ang mga simpleng materyales at maliliit na kahoy na habihan na ginawa ni Rico, tinuruan ni Maricel ang mga bata ng mga pangunahing kaalaman sa kanyang sining. Ang likod bahay ng karinderya ay napuno ng tawanan at sigawan ng mga bata. Ang hangin ay puno ng sigla, habang ang maliliit na daliri ay sinusubukang gayahin ang galaw ng mga kamay ni Maricel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Maricel ang purong kaligayahan. Nakikita niyang naipapasa niya ang isang bagay na mahalaga, hindi sa ilalim ng obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Ate Maricel, tingnan mo po. Tawag ng isang maliit na batang babae na may tirintas. Ipinakita nito sa kanya ang isang sinulid na isinausaw sa dinikdik na gumamela. Ako po ang gumawa ng kulay. Kinuha ni Maricel ang sinulid. Ang kulay rosas nito ay hindi perpekto, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang kulay na nakita niya. Isang patunay na ang kanyang pamana ay buhay. Ang kanyang kultura ay humihinga. Ngumiti siya sa bata, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata.
Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga batang naghahabi, naramdaman niyang mas mayaman pa siya kaysa kay Doña Victoria. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa karinderya, may pumasok na bagong customer. Isang lalaking nasa 30 anyos, malinis manamit, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang tindig. Hindi siya mukhang turista, hindi rin siya mukhang taga doon. Umupo ito sa isang mesa sa sulok, umorder ng soft drinks, at inilabas ang cellphone. Hindi ito nag-abalang tumingin sa menu. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nahuli ni Maricel ang mabilis na pag-angat ng cellphone nito, nakatutok sa kanyang direksyon, bago muling ibaba. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang pakiramdam na pinagmamasdan, ang pakiramdam na bawat kilos mo ay tinitimbang. Ito ang pakiramdam niya sa loob ng mansyon. Nagkunwari siyang abala sa pagpupunas, ngunit ang buong sistema niya ay nasa alerto. Nakita niyang hindi naman talaga nagbabasa ang lalaki sa kanyang cellphone. Ang mga mata nito ay palihim na sumusululyap sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo na ito, nag-iwan ng bayad sa mesa, at mabilis na lumabas. Sinundan siya ni Maricel ng tingin hanggang sa mawala ito sa kanto. "Sino yon?" tanong niya kay Aling Nena. "Abay, ewan ko, iha. Bago lang yan dito. Baka napadaan lang." Sagot ni Aling Nena, walang kamalay-malay. Sinubukan itong iwaksi ni Maricel sa kanyang isipan. Baka nga napadaan lang. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ang pakiramdam ng seguridad na unti-unti niyang itinayo ay biglang nagkaroon ng lamat. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang silid. Muli niyang naalala ang lahat ng kanyang tinakasan. Ang takot ay bumalik, malamig at mabigat. Kinuha niya ang kanyang bag at muling dinukot mula sa ilalim ang itim na kwadernong gawa sa balat na kinuha niya mula kay Donato. Ilang beses na niyang binalak buksan ito, ngunit palagi siyang pinipigilan ng takot. Takot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan sa loob. Ngunit ngayon, habang ang anino ng kahapon ay tila papalapit na naman, naramdaman niyang kailangan niya ng kahit anong pwedeng kapitan. Hinaplos niya ang malambot na balat nito. Handa na ba siyang harapin ang laman nito? Bago pa man siya makapagdesisyon, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang lumang modelo na bigay sa kanya ni Aling Nena. Tiningnan niya ang screen. Unknown number. Nagdalawang isip siya kung sasagutin ba ito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Nanginginig niyang pinindot ang answer button at itinapat sa tainga. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang static ang maririnig. Aalisin na sana niya ito sa kanyang tainga nang may marinig siyang isang pamilyar na boses. Isang boses na lasing, isang boses na desperado. "Maricel." Nanigas si Maricel, si Donato. "Umuwi ka na. Pakiusap. Delikado." Ang boses nito ay basag, may halong takot at pagmamakaawa. "Donato, anong..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. May narinig siyang malakas na kalabog sa kabilang linya na sinundan ng isang sigaw. Pagkatapos, wala na. Ang tawag ay naputol. Nakatitig si Maricel sa cellphone. Ang salitang delikado ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nabitawan ni Maricel ang cellphone na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na lagapak. Hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Donato, delikado. At ang biglaang pagkaputol ng tawag ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na hula. Ang lalaki kanina sa karinderya, ang tawag ni Donato. Hindi ito mga nagkataon lang. Alam na nila. Alam na nila kung nasaan siya. At may masamang mangyayari. Ang takot na naramdaman niya ay iba na ngayon. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ay ang takot ng isang inang nanganganib ang anak. At ang takot na yon ay mabilis na naging determinasyon. Muli niyang pinulot ang itim na kwaderno mula sa ibabaw ng papag. Wala nang lugar
para sa pag-aalinlangan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob nito. Kailangan niya ng kahit anong pwedeng gamitin laban sa kanila. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang unang pahina. Ang inaasahan niyang mga numero at business notes ay hindi iyon. Sa halip, sulat kamay ni Donato ang bumungad sa kanya. Isang petsa at isang pangungusap. June 12. Dumating siya ngayon. Simple lang ang suot, pero bakit parang mas nagniningning pa siya kaysa sa mga chandelier ni Mama? Napakunot ang noo ni Maricel. Petsa iyon ang pagdating niya sa mansyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ito ay isang journal, isang lihim na talaarawan ng kanyang asawa. Bawat pahina ay isang paglalakbay sa isipan ni Donato. Mga maiikling tala tungkol sa araw-araw. Ang pagkadismaya niya sa mga utos ng kanyang ina. Ang pagod niya sa pagpapanggap sa harap ng mga kasosyo. At sa pagitan ng lahat ng iyon, may mga pangungusap tungkol sa kanya. July 3. Muli siyang sinigawan ni Mama. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya at umalis. Kung ako yon, matagal na akong sumabog. Saan gawa ang pasensya niya? Sa bakal? July 28. Nakita ko siyang naghahabi sa hardin kaninang madaling araw. Akala niya tulog ang lahat. Ang mga kamay niya, para silang sumasayaw. May sarili silang buhay. May sarili silang kaluluwa. Minsan, naiisip ko, sinisira ba natin ang isang bagay na sagrado? Habang nagbabasa, isang komplikadong emosyon ang namuo sa dibdib ni Maricel. Galit. Awa, pagkalito. Ang lalaking nagsulat nito ay hindi ang Donato na kilala niya. Ang Donato na malamig. Ang Donato na walang pakialam. Ito ay isang Donato na nakakulong, na nagmamasid mula sa malayo, na duwag aminin kahit sa sarili niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi lang iyon ang laman ng kwaderno. Sa mga huling pahina, nagsimula ng lumitaw ang mga detalye, mga pangalan ng abogado, mga numero ng titulo ng lupa, at isang pangungusap na kumuha ng kanyang hininga. August 15. Pinipilit na naman ni Mama ang tungkol sa ancestral land. May plano siyang i-convert ito para sa isang industrial project. Sabi niya, ito na ang magiging pinakamalaking legacy ng mga De Villa. Ang hindi niya alam, ang legacy na yon ay itatayo sa ibabaw ng mga ninuno ng asawa ko. Iyon na ang pruweba. Hindi man ito isang formal na dokumento, pero isa itong testamento sa kanilang masamang balak. Isang bintana sa kanilang madilim na intensyon. Ngunit may isa pang entry na mas nakagugulo. September 1. Nabanggit na naman ni Mama ang tungkol sa aksidente noon, kung paano tinulungan ni Papa ang tatay ni Maricel. Hindi ko maintindihan bakit parang may utang na loob pa rin kami sa kanila kung kami ang tumulong. May mali sa kwentong ito. Isang malamig na realisasyon ang biglang tumama kay Maricel. Ang utang na loob, ang pundasyon ng kanyang sakripisyo. Paano kung kasinungalingan din pala yon? Isinara niya ang kwaderno. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang isip niya ay malinaw na. Ang hawak niya ay hindi lang journal ng isang lalaking may problema. Hawak niya ang isang sandata. Kinaumagahan, hinanap niya si Rico. Nakita niya ito sa dalampasigan, nag-iisa. Rico, kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Inabot niya rito ang kwaderno. Seryosong binasa ni Rico ang ilang pahina. Habang nagbabasa, ang kaninang kalmadong mukha nito ay unti-unting nagbago, sumeryoso, nagtiimang bagang. Maricel, alam mo ba kung gaano kahalaga ito? Tanong ni Rico. Ang boses ay mababa at seryoso. Ito na ang simula ng lahat. Tumingin si Rico sa malayo, sa dagat. Ang kumpanyang sumira sa pamilya ko at ang kumpanyang tinutukoy sa journal na ito, iisa lang. Bago pa man makasagot si Maricel, may isang sasakyan ang mabilis na huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito si Aling Nena, humahangos at namumutla. Maricel,
Rico, buksan ninyo ang TV, dali. Nagkatinginan sila ni Rico, puno ng pagtataka. Nagmamadali silang pumasok sa karinderya. At sa screen, isang breaking news ang bumungad sa kanila. Isang business tycoon ang nagsasalita sa harap ng media. May mga blueprints sa likuran niya. Ang mukha ni Doña Victoria ay nandoon din, nakangiti. Ang headline sa ilalim ng screen, De Villa Corporation. Inanunsyo ang pagtatayo ng isang malawakang resort and textile plant sa Batangas. At sa likod ng mga nagsasalita, isang pamilyar na larawan ng isang bundok at isang ilog ang ipinakita. Ang lupain ng kanyang mga ninuno, ang kanyang tahanan. Wala na silang oras. Ang imahe ng kanilang lupain sa telebisyon na ginagamit bilang backdrop para sa kasakiman ng mga De Villa ay parang isang sampal sa mukha ni Maricel. Ngunit sa halip na matakot, isang matinding galit ang pumalit. Isang galit na malinaw at matalas. Samantala, sa Maynila, pinanood ni Donato ang parehong anunsyo mula sa isang TV sa kanyang opisina. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito na. Ginawa na ng kanyang ina ang isang bagay na hindi na mababawi pa. Ito ay isang deklarasyon ng giyera, hindi lang laban kay Maricel, kundi laban sa kung anumang natitirang konsensya sa loob niya. Hindi na niya ito kaya. Parang bagyong pumasok si Donato sa opisina ni Doña Victoria. Malakas niyang isinara ang pinto sa likuran niya. Anong ginawa mo, ma? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi na tinag si Doña Victoria. Dahan-dahan itong lumingon mula sa bintana kung saan nito pinapanood ang syudad. Kalmado, kontrolado. Ginawa ko ang nararapat. Isinulong ko ang negosyo. Isang bagay na dapat ay ikaw ang gumagawa. Negosyo? Ma, tinatawag mong negosyo ang pagnanakaw? Ang paninira sa buhay ng ibang tao? Huwag kang umarte na para bang malinis ka, Donato. Malamig na sagot ng kanyang ina. Nakinabang ka rin sa lahat ng ito. Bawat kotse na minamaneho mo, bawat damit na isinusuot mo, galing lahat yan sa kasamaang tinutukoy mo. Pero iba ito. Pamilya niya ang pinag-uusapan natin. Ang anak natin. Ang batang iyon, sabi ni Doña Victoria, idinuro ang isang daliri sa kanyang anak, ay isang De Villa. At gagawin ko ang lahat para masiguro ang kinabukasan niya, kahit pa ang kapalit niyon ay ang paglimot sa isang tribong naiwan na ng panahon. Hindi ako papayag dito, ma. Itigil mo na to. Pagmamakaawa ni Donato, ang galit ay napalitan ng desperasyon. Hindi na mahalaga sa akin ang lupa. Hindi na mahalaga ang pera. Ibalik na lang natin ang lahat. Doon, isang tawang walang kagalak-galak ang kumawala sa lalamunan ni Doña Victoria, isang tawang puno ng pangiinsulto. Ibalik? Donato, wala kang alam. Lumapit ito sa isang malaking painting sa dingding, ang portrait ng kanyang yumaong asawa. Hinaplos nito ang mukha sa larawan. Ang ama mo. Nagsimula si Doña Victoria. Ang boses ay biglang naging puno ng pait. Ang mabuti mong ama. Akala ng lahat, isa siyang henyo sa pagnenegosyo. Pero ang totoo, bago siya mamatay, halos maubos na niya ang lahat. Baon tayo sa utang. Nalugi ang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Donato. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ako. Pagpapatuloy ng kanyang ina, lumingon ito sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy. Ako ang bumuhay sa pangalang De Villa mula sa abo. Ako ang gumawa ng mga paraan. Ako ang nakipag-usap sa mga demonyo para lang maibalik ang lahat ng ito. At hindi ko hahayaang isang hamak na babaeng taga-bundok ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Sa isang iglap, naintindihan ni Donato ang lahat. Ang obsesyon ng kanyang ina sa pera at kapangyarihan. Ang walang katapusang pressure na ipinapataw nito sa kanya. Lahat ay nag-uugat sa takot. Takot na bumalik sa wala. Kaya pala,
Bulong ni Donato. Kaya pala, ganito na lang ang galit mo kay Maricel. Nakikita mo sa kanya ang lahat ng bagay na wala ka. Ang pagiging totoo, ang pagkakaroon ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Donato. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit mas masakit pa ang katotohanang kasama nito. Wala kang alam sa sakripisyo, mariing sabi ni Doña Victoria. Ang mukha ay isang maskara ng galit. Tumayo ng tuwid si Donato, hawak ang namumulang pisngi. Ang sakit ng sampal ay parang gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang takot niya sa kanyang ina ay biglang naglaho, napalitan ng awa. Hindi ma, ikaw ang walang alam sa sakripisyo. Ang alam mo lang ay kumuha. At pagkatapos kunin ang lahat, wala ka pa ring nararamdaman kundi kakulangan. Tumalikod si Donato, handa nang umalis. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Victoria. Kung lalabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Huminto si Donato sa tapat ng pinto, ngunit hindi siya lumingon. Pupuntahan ko ang asawa ko. Sagot niya, ang boses ay kalmado na sa unang pagkakataon. At susubukan kong itama ang lahat ng mga pagkakamali mo. Bago pa man siya tuluyang makaalis, narinig niya ang huling salita ng kanyang ina. Isang salitang binitiwan na parang lason. Kung hindi mo kayang ayusin to sa paraang de Villa, Donato, ako ang gagawa sa sarili kong paraan at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang magiging pagkakamali. Napatigil si Donato. Ang banta sa boses ng kanyang ina ay hindi maikakaila. Hindi ito isang simpleng galit. Ito ay isang pangako. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina kapag desperado na ito. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa sa parking lot at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Kailangan niyang maunahan ang kanyang ina. Kailangan niyang makarating kay Maricel. Ang anunsyo ng De Villa Corporation ay kumalat na parang apoy sa maliit na bayan. Ang dating tahimik na karinderya ni Aling Nena ay naging sentro ng mga bulungan at nag-aalalang tanong. Hindi tayo papayag, sabi ng isang matandang mangingisda. Ang bundok na yan ang nagpoprotekta sa atin mula sa bagyo. Ang ilog na yan ang buhay ng ating mga pananim. Dagdag pa ng isang magsasaka. Sa gitna ng lahat, nanatiling kalmado si Maricel. Ang galit niya ay naging isang malamig at matalas na pokus. Kasama si Rico, inilabas nila ang kwaderno ni Donato. Ito ang kailangan natin, sabi ni Rico. Itinuturo ang mga entry sa journal. Hindi ito matibay na ebidensya sa korte, pero isa itong malakas na sandata para sa opinyon ng publiko. Kung maipapakita natin ito, na ang mismong anak ng may-ari ay umaming may mali sa kanilang ginagawa, masisira ang kanilang kredibilidad. Ang plano ay nabuo. Ang taunang fiesta ng bayan ay gaganapin kinabukasan. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga tao. Doon, sa entablado ng plaza, sa harap ng lahat, magsasalita si Maricel, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kanilang lupain. Ipapakita nila ang mga larawan ng mga pahina ng journal sa isang projector. Ikukwento niya ang lahat. Delikado to, Maricel, babala ni Rico. Ilalantad mo ang sarili mo. Haharapin mo sila ng direkta. Matagal na akong nagtatago, Rico. Sagot ni Maricel, ang mga matay matatag. Oras na para sila naman ang matakot. Ginugol nila ang buong gabi sa paghahanda. Si Aling Nena at ang iba pang mga tagabayan ay tumulong, gumawa ng mga banner, kumausap sa mga opisyal ng barangay. Ang takot ng komunidad ay naging pagkakaisa. Naramdaman ni Maricel na hindi na siya nag-iisa. Sa kabilang dako, isang sasakyan ang humaharurot sa SLEX, palayo sa Maynila. Si Donato ang nasa manibela, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit dito.
Paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang lumang numero ni Maricel, ngunit walang sumasagot. Ang banta sa boses ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ako ang gagawa. Wala nang magiging pagkakamali. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kayang-kaya ng kanyang ina na magbayad ng tao para manahimik, para manakit, para mawala. Ang takot na nararamdaman niya para kay Maricel at sa kanilang anak ay mas matindi pa kaysa sa takot niya sa kanyang ina. Kailangan niyang mauna, kailangan niyang mailigtas sila. At sa isa pang sasakyan, isang itim na van na walang plaka, si Doña Victoria ay kalmadong nakaupo sa likod. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang isang reyna na patungo sa isang digmaan na sigurado na siyang panalo. Sigurado ba kayong walang magiging problema? Tanong niya sa kanyang driver, isang lalaking may peklat sa mukha. Walang-wala po, ma'am, sagot ng lalaki. Isang aksidente lang ang mangyayari, isang sunog. Madaling sabihin na dahil sa mga pailaw para sa piyesta. Walang sino mang magdududa. Pagkatapos, sa gitna ng gulo, kukunin namin ang babae, tahimik at malinis. Tumango si Doña Victoria. Huminto ang van sa isang madilim na eskinita. Isang lalaki ang lumapit at nag-abot ng isang maliit, mabigat na package sa driver. Naglalaman ito ng mga kemikal na pampasiklab ng apoy. Mabuti, sabi ni Doña Victoria habang muling umandar ang sasakyan, patungo sa iisang direksyon, patungo sa maliit na bayan sa tabi ng dagat. Tapusin na natin ito. Ang araw ng piyesta ay dumating. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkain, tunog ng masasayang tugtugin at kulay ng mga banderitas. Ngunit para kay Maricel, Rico at sa mga nakakaalam, may isang mabigat na tensyon sa ilalim ng lahat ng kasiyahan. Gabi na nang magsimula ang programa sa plaza. Nagtipon na ang buong bayan. Sa backstage, huminga ng malalim si Maricel. Hawak niya ang mikropono. Sa tabi niya, inihahanda ni Rico ang projector. Handa ka na? Tanong ni Rico. Tumango si Maricel. Handa na. Tinawag na ng MC ang kanyang pangalan. Sa paghakbang niya patungo sa entablado, sa ilalim ng mga ilaw, hindi niya napansin ang dalawang sasakyan na halos sabay na pumasok sa magkabilang dulo ng kalsadang patungo sa plaza. Ang isa ay isang mamahaling kotse na minamaneho ng isang desperadong lalaki. Ang isa pa ay isang itim na van na naglalaman ng dilim. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay naghihintay. Ang sigwa ay malapit nang bumuhos. Napakalamig ng mikropono sa nanginginig na kamay ni Maricel. Sa harap niya, isang dagat ng mga mukha ang naghihintay, naliliwanagan ng mga makukulay na ilaw ng piyesta. Sa likod niya sa isang malaking puting telon, ipinapakita ni Rico ang malaking larawan ng lupain ng kanyang mga ninuno. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lakas mula sa munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang pangalan ko po ay Maricel at ang lupang nakikita ninyo sa aking likuran ay ang aking tahanan. Nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanilang kultura, sa sining ng paghahabi na ipinamana sa kanya. Habang nagsasalita siya, ipinakita ni Rico sa projector ang mga larawan ng mga pahina mula sa kwaderno ni Donato. Ang sulat kamay nito, ang mga salitang naglalaman ng katotohanan ay lumaki sa telon para makita ng lahat. Sa isang sulok ng audience, isang turistang banyaga na may malaking kamera ang namangha sa drama. Kinukunan niya ng litrato ang lahat. Si Maricel, ang mga tao, at lalo na, ang mga malinaw na imahe ng mga pahina ng journal na nasa telon. Sa kabilang dulo ng plaza, sa dilim, isang itim na van ang tahimik na nakaparada. Mula sa loob, pinanood ni Doña Victoria ang lahat sa isang maliit na monitor. Ang mukha niya ay walang kabahid na emosyon. Nang makita niya ang mga pahina ng journal ng kanyang anak,
Bahagya lang siyang napangisi. Ibinaba niya ang monitor at tumingin sa kanyang tauhan. Isang simpleng tango lang ang kanyang ibinigay. Isang utos. Dalawang lalaki ang tahimik na bumaba mula sa van, nawala sa gitna ng mga taong abala sa panonood. Gumalaw sila na parang mga anino patungo sa likod ng entablado kung saan nakasabit bilang dekorasyon ang mga magagandang hinabi ni Maricel. Ang lupang ito ay hindi lamang isang piraso ng papel na may titulo. Nagpapatuloy si Maricel, ang boses ay puno ng damdamin. Ito ay dumanak na dugo at pawis ng aming mga ninuno. Hindi ito ibinebenta. Kasabay ng kanyang sigaw, isang maliit na apoy ang nagsimulang gumapang sa isa sa mga nakasabit na tela. Sa una, walang nakapansin. Ngunit ang apoy na kinargahan ng kemikal ay mabilis na lumaki. Ang magandang disenyo ng tela ay nilamon ng apoy, naging itim na abo. Isang tao mula sa audience ang sumigaw. Sunog! Ang amoy ng nasusunog na tela ay kumalat sa hangin. Ang sigaw ay naging marami. Ang dating masayang pagtitipon ay biglang naging isang eksena ng kaguluhan. Ang musika ay napalitan ng mga sigawan at pagtangis. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao, nagtutulakan, naghahanap ng ligtas na lugar. Mula sa kanyang van, isang malamig at kontentong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Perpekto. Sa entablado, natigilan si Maricel, napapaligiran ng usok at kaguluhan. Hinahanap ng kanyang mga mata si Rico, ngunit hindi niya ito makita. Biglang may isang kamay na humablot sa kanyang braso. Maricel, si Donato. Basang-basa ng pawis ang muka. Ang mga matay ligaw sa pag-aalala. Kailangan nating umalis dito. Sigaw niya, sinusubukang hilahin si Maricel palayo sa lumalaking apoy. Pero huli na. Ang apoy ay kumalat na sa mga poste na sumusuporta sa entablado. Isang malakas na tunog nang nababasag na kahoy ang narinig. Ang isa sa mga malalaking poste sa harapan nila na ngayon ay isa ng nagliliyab na haligi ay nagsimulang gumiwang. Diretso itong babagsak sa pwesto ni Maricel. Napatigil si Maricel. Ang unang reaksyon ay ang yakapin ang kanyang tiyan, isang kilos para protektahan ang kanyang anak. Walang oras para mag-isip, walang oras para tumakbo. Sa isang iglap, sa isang kilos na puno ng desperasyon at isang pag-ibig na huli na niyang naintindihan, ginawa ni Donato ang hindi inaasahan. Sa halip na hilahin si Maricel, buong lakas niya itong itinulak. Tumalsik si Maricel, nawalan ng balanse at bumagsak sa damuhan. Ilang metro ang layo mula sa panganib. Ligtas. Nakita niya ang huling tingin ni Donato sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsisisi, ang pagpapaalam. At pagkatapos, bumagsak ang nagliliyab na poste. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa lupa, kasabay ng pagtilapon ng mga abo at baga. Nawala si Donato sa ilalim ng nagbabagang kahoy at nag-aapoy na mga labi. Nakatayo ang lahat ng balahibo ni Maricel. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang pangalan. Isang sigaw na puno ng sakit, ng gulat, ng hindi matapos na tanong. Donato! Ang sigaw ni Maricel ay nilamon ng ingay ng mga bumbero at pulis na nagsidatingan. Ang masayang plaza ay isa ng malagim na tanawin ng abo, usok at basang lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaluhod si Maricel, nakatitig sa bunton ng nagbabagang kahoy kung saan nawala si Donato. Hindi siya makagalaw. Ang isip niya'y blanko. Maricel, okay ka lang ba? Dumating si Rico kasama si Aling Nena. May galos ito sa braso. Hinila ako ng mga tao. Hindi na ako makabalik agad. Anong nangyari? Hindi makasagot si Maricel. Tanging ang mga luhang tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi ang nagpapatunay na buhay siya. Maingat na inalis ng mga bumbero ang mga nagbabagang labi. At doon, sa ilalim ng lahat, natagpuan nila ang isang katawan.
Halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog. Ngunit buhay pa. Isang mahinang ungol ang kumawala mula rito. Mabilis na isinakay si Donato sa isang ambulansya. Sinubukan siyang sundan ni Maricel, ngunit hinarang siya ng mga paramedic. Ma'am, kailangan muna namin siyang i-stabilize. Kritikal ang lagay niya. Habang isinasara ang pinto ng ambulansya, isa pang sasakyan ang dumating. Isang sasakyan ng pulis. At mula roon, bumaba si Doña Victoria. Ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya na para bang isa siyang tunay na nag-aalalang ina. Ngunit ang pag-arte niya ay hindi nagtagal. Isang lalaking may dalang kamera ang lumapit sa kanya. Ang turistang kumukuha ng litrato kanina. "Excuse me, ma'am," sabi ng turista sa medyo pilipit na Ingles. "I think the police should see these." Ipinakita niya ang screen ng kanyang kamera. Nandoon ang mga malilinaw na litrato. Ang mga pahina ng journal ni Donato na nasa telon. Ang dalawang lalaking palihim na lumalapit sa likod ng entablado. Ang unang pagsiklab ng apoy. Isang kompletong kwento na nakuhanan sa litrato. Kasabay nito, lumapit si Rico sa isang police officer. Kasama ang isang babaeng may dalang recorder, isang reporter. "Officer, this is Rico Santos. Matagal ko nang iniimbestigahan ang mga iligal na gawain ng De Villa Corporation," sabi ni Rico. At ang babaeng ito, itinuro niya si Maricel, ay ang kanilang pangunahing biktima at testigo. Ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling kay Doña Victoria. Ang kanyang maskara ay nagsimulang mag-crack. Ang kanyang mga tauhan na sanay dapat kumilos ay nahuli na rin at tinuturo siya. Ang kwento ay sumabog. Kinagabihan, hindi ang sunog sa piyesta ang naging headline, kundi ang buong katotohanan. Ang tangkang panununog, ang planong pangaagaw ng lupa, ang paggamit sa manugang at sa sariling apo, at ang pinakamatindi sa lahat, ang bayaning pagsagip ng sarili nitong anak na si Donato, na tila kinakalaban ang masamang plano ng kanyang ina. Ang hatol ay mabilis. Hindi ito nanggaling sa korte ng batas, kundi sa korte ng publiko. Ang pangalang De Villa na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman ay naging simbolo ng kasakiman at kalupitan sa loob lang ng isang gabi. Bumagsak ang kanilang stocks. Inabando na sila ng kanilang mga business partners. Ang hiya, ang kahihiyan, ay isang parusang mas matindi pa kaysa sa rehas na bakal. Sa gitna ng lahat ng ito, dinala ni Aling Nena si Maricel sa ospital ng bayan. Sa labas, nagkakagulo na ang mga reporter. Ngunit sa loob, sa isang maliit na waiting area, tahimik lang siyang nakaupo. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso. Pagod. Lumapit ito sa kanya. "Mrs. De Villa." Napatayo si Maricel. Ang puso niya'y halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. "Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para i-stabilize siya. Ngunit ang pinsala ay malubha. 3rd-degree burns sa halos buong katawan niya. Maraming internal injuries. Sa ngayon, we can only wait and pray." Napaupo si Maricel. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Buhay si Donato. Ngunit sa anong kalagayan? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Para sa kanilang anak. Ang kalaban niya ay natalo na. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit bakit parang wala siyang nararamdamang panalo? Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak, walang hanggang kalungkutan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa kabundukan ay sariwa. May dalang amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Ang tunog ng habihan, clack, 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 ay naging isang pamilyar na himig, isang pintig ng puso ng isang komunidad na muling bumabangon. Sa isang maliit at simpleng bahay na yari sa kawayan, nakaupo si Maricel sa harap ng isang malaking habihan.
Ang kanyang mga kamay ay kumikilos nang may katiyakan at grasya, hinahabi ang mga sinulid na may kulay ng bahaghari. Sa kanyang tabi, sa isang duyan na gawa rin sa hinabing tela, mahimbing na natutulog ang isang malusog na sanggol na lalaki, ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Hindi na siya bumalik sa bayan sa tabi ng dagat. Matapos ang ilang linggo sa ospital, habang si Donato ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, umuwi si Maricel sa kanyang lupain. Hindi para angkinin ito, kundi para pagyamanin. Sa tulong ni Rico at ng ilang non-profit organizations, naitatag nila ang Sinulid ng Pag-asa Weaving Cooperative. Ang lupain ay hindi na pag-aari ng iisang pamilya. Ito ay pag-aari na ng buong komunidad. Sila ang nagtatanim, sila ang nag-aani, sila ang naghahabi. Si Doña Victoria, matapos ang iskandalo, ay naglaho na parang bula. Sabi nila, nabaliw ito sa kahihiyan at pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pangalang De Villa ay isa na lamang babala sa mga kwento. Isang hapon, habang nagpapatulog ng kanyang anak, isang sulat ang dumating para kay Maricel. Galing ito sa isang city jail. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay pamilyar, ngunit hindi na kasing perpekto tulad ng dati. Nanginginig. Binuksan niya ito. Maricel, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Walang salita ang sapat para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Kaya hindi ako hihingi ng tawad. Hindi pa ako karapat-dapat. Nakaligtas ako, pero araw-araw, ang mga peklat sa aking balat ay nagpapaalala sa akin ng apoy na ako mismo ang nagpaapoy. Ito ang aking parusa at tinatanggap ko ito. Isinuko ko na sa gobyerno ang natitirang legal na pag-aari ng pamilya namin bilang bayad pinsala. Sana makatulong yon. May isang bagay lang akong gustong malaman mo. Ang tungkol sa utang na loob, nalaman ko ang totoo mula sa mga lumang papeles ni Papa. Noon, ang pamilya mo ang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Ang pamilya De Villa ang may utang na loob sa inyo, hindi ang kabaligtaran. Ginamit lang ng aking ina ang kwentong yon para sa kanyang kasakiman. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, kapag tiningnan ka ng ating anak, makita niya ang isang reyna na piniling maghabi ng sarili niyang kaharian mula sa abo. Donato, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maricel, tumulo sa ibabaw ng papel. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, hinaplos ang malambot nitong pisngi. Napatawad na ba niya si Donato? Siguro. O marahil, ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso, isang paghahabi ng bagong unawa sa bawat araw. Ang mahalaga, napatawad na niya ang kanyang sarili. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbabalik loob. Hindi sa paglimot, kundi sa paglikha ng bagong alaala. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga kulay ng papalubog na araw ay kumikinang sa kalangitan. Sa di kalayuan, naririnig niya ang tawanan ng mga kapwa niya mga habi, ang kanyang komunidad, ang kanyang pamilya. Muli siyang bumalik sa kanyang habihan. Kinuha niya ang isang bagong sinulid, kulay ginto, tulad ng pag-asa sa bukang liwayway. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, isang bagong disenyo, isang bagong kwento, isang bagong bukas ang unti-unting nabubuo. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, si Maricel ay ngumiti. Isang ngiting buo, isang ngiting malaya.